Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Feli Rigondon. Sabi niya, Dries TV siguro ang sabi ng mga fans i-boycott para mabawasan ang income ng network dahil mawawala rin ang mga advertising product o sponsor. Sino ba ang mas malakas? Ang Gerald o Kim Pao? Kim Pao forever. Maraming salamat sa komento, Ginang Feli Rigondon. Yes, marahil yan po ang nais nilang sabihin na pag binoykot, syempre kabawasan po ng advertisers and syempre ng management ng ABS-CBN. 'Di ba? Ayun din naman nating mangyari yun mga kakimpaw. Kaya sana wag po nilang galawin or ilipat na lamang yung di alibay sa second slot. Wag na sanang mangyari yun dahil pagka ganitong nagbabanta po ang ilang supporters, abay syempre, marami po talagang magrereklamo niyan, 'di ba? Kasi ang di alibay, madali lang din namang matapos 'yan. So patapusin na lang muna nila bago nila ilagay sa first slot itong kay Gerald Anderson, 'di ba? Kung gusto po nilang ilagay sa first slot talaga 'yan ha. Kasi sa oras na dumating din po ang Sigabo, first slot talaga 'yon ilalagay. So second slot ang Di Alibay marahil and the third slot naman etong kay Gerald Anderson kasi naka-establish na po ng viewer syempre ang Di Alibay sa first slot, 'di ba? So sayang magugulo po mga kakimpaw yung suporta, 'di ba, na inaabangan po nilang oras. Kaya sana wag na lang galawin para walang away, 'di ba? Para parehas namang mag-benefit. Kikita sila, tayo susuporta naman. So maraming salamat sa komento Ginang Feli Rigondon. God bless at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Lualhati Tinedero. Sabi niya, Maskin Dara, totoo po ang karumihan ng Chowking. Kaya po hindi ako kumakain sa Chowking dahil sa kapabayaan ng may-ari ng branch. Ganon din po sa mga staff. Madumi po ang mga tasa at kutsara at tinidor. May mantika pa. May nagsabi pa nga na may ipis sa kinakain niya. Totoo po ba yon, Miss Kendara? Nakakasira kay Kim yon. Sabi ko pa nga, patay. Si Kim ang nag-endorse. Maapektuhan si Kim. Noon ko pa alam ang karumihan ng Chowking, kapabayaan niya ng may-ari. So, iko-correct ko lang po, Ginang Lualhati Tinedero, na hindi naman po lahat ay ganyan po. No? Siguro sa na-experience po ninyong branch, ganun po, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin lahat ganun na mga kakimpaw. Kasi lagi naman po akong kumakain sa Chowking at okay naman po yung service nila. Malinis po mga kakimpaw yung kanilang dining area, 'di ba? Ewan ko, baka naninira lang 'yan, Gilang Luwalhati Tinedero or baka isa lang 'yan, 'di ba? Sinisiraan lang yung branch na yun. So, kung na-experience nyo mga kakimpaw na ganyan, so hindi ko yan masasagot. Kasi sa mga nakainan ko talaga, malilinis naman po ang Chowking mga kakimpaw eh. Ewan ko lang sa inyo, 'di ba? Meron bang ganitong case? Meron bang mga Kimpaw fans na naka-experience ng ganitong case? Please comment down below nga mga kakimpaw nang malaman po natin. Kasi kung may dapat mang sisihin dito, staff and crew po yun. Hindi po yun kapabayaan ng may-ari dahil ang may-ari nagpapasweldo po sa mga staff and crew para magtrabaho, para ma-maintain yung cleanliness, yung hygiene, kung hindi naman nila tinatrabaho, di sa may-ari masisisi. Kaya please comment down below mga kakimpaw, okay? So, maraming salamat sa komento, Ginang Luwalhati Tinedero. God bless po at mabuhay kayo. So, ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa update ni Paolo Avellino dito po sa France 23 hours ago. So, inuulan pala.
si Paolo Avellino mga kakimpaw. Ayan po, nagbahagi siya ng video kahapon na talaga namang ang lakas-lakas po ng ulan doon. So, napatanong tuloy ako, umuulan din pala sa Paris, friends, no? Kala ko yelo lang yung umuulan. So, nakakaloka lang mga kakimpaw, di ba? Ang tanda-tanda ko na pero hindi ko alam na umuulan pala dyan sa Paris, France. Charot lang mga kakimpaw, ha? Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa tila pagpo-promote daw agad ng serye ni Paulo at ni Nadine Lustre. Yung ginagawa po nila dyan sa France, meron kasing ibang mga supporters ng Kimpaw fans na nadidismaya kasi si Paulo todo promote nga naman ng Di Alibay. Tapos parang yung iba todo pahay po dito sa series ni Paulo at ni Nadine. Sabi dito ng isang account, si Paulo busy kakapromote ng Di Alibay. Nagpo-promote pa yan siya ng world tour nila. Samantalang ikaw yung sinushoot pa lang ngayon ni Nadine at Paolo, pinopromote mo na. Wala namang masama pero sana hindi mo na ngayon kasi matagal pa yon. Focus muna dapat sa Di Alibay at world tour. So meron po kasing ibang OSF ni Paolo na todo promote na agad sa tinatrabaho pong series ni Paulo. Sana dito muna siya mag-promote sa Di Alibay at sa World Tour, 'di ba? Para hindi naman na iitsapwera itong Di Alibay. Sabi pa ng isa dito, alam mo Paula Avellino, sobra na akong naawa kay Kim. She don't deserve this. Alam ko deep inside nasasaktan si Kim, hindi man niya inilalabas sa social media. Girl, Princess Chinita, ang daming abangers sa'yo, Diyos ko po. Kung alam mo lang, you deserve peace and happiness. Sabi pa ng isa dito, hindi pa tapos mag-shoot, pinapaingay na. Sige kayo, baka malaki pakita kaysa sa Kipi movie. Yung opinion ng ilang fans ni En, hindi naman yun opinion ng lahat ng fans niya. Tulad din natin, ikaw may sariling opinion at ibang maraming fans. Tama na ang paghahakot ng bashers towards Kimi. So yes, may punto naman po itong mga nagmamahal kay Kim and kay Paolo Avellino, 'di ba? Na wag na munang i-promote 'yan. Ito dapat yung pag-aksayahan natin ng oras, yung Di Alibay, kasi ito talaga yung nangangailangan po ng atensyon para mas lalong mapataas yung ratings at yung mga ads nito every night. Ito yung pagtulungan natin, ito yung pag-uusapan natin. Wag yung series na ginagawa pa at hindi pa alam kung kailan yon ipapalabas. Kaya nagkakagulo po ang mga Kimpaw fans, mga kakimpaw at yung ibang OSF ni Paolo Avellino kasi hindi po nagkakaisa. 'Di ba parang nagkakawatak-watak yung OSF ni Paolo, pinopromote yung series ni Paolo with Nadine. Di pa naman po yun ipapalabas sa ngayon, 'di ba? Sana ito munang The Alibay and yung world tour para po hindi magkasamaan ng loob. 'Di ba? Para may unity, may pagkakaisa. So yun sana yung pairalin natin mga kakimpaw. Kasi po nababaliwala at naitsapwera ang Di Alibay at ang mga future project pa ni Paolo at Chinita Princess. Kayo ba ano masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.